Mukhang may kakaiba dito sa area ni Sir, kaya silipin natin ito mga ka-TH. At sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel ko para madagdagan ang inyong kaalaman pagdating sa pagti-treasure hunting. Ayan yung plastada sa lugar oh. Pero ang kaibahan lang nito, may batong hati. Ito naman, para siyang oblong. Okay. Ayun oh. May patulis. Isa-isahin natin ito para mabigyan natin si Sir ng mga simpleng gabay at payo kung ano ba ang dapat gagawin dito sa area niya. Bahay nila doon. Mabato lang itong area nila ni Sir. Kaya ang magandang gagawin nito Sir, yung mga sign talaga na naka-engrave. Dahil hindi makukuha ito sa stone pattern eh. Kasi alam niyo ba mga ka-TH, yung mga ginawang stone pattern sa lugar, madalang lang yun eh. Or ilan lang, mabibilang lang yung mga bato na nasa paligid. Isang halimbawa, mga letter C pattern. Mabibilang lang yun, mga 7 bato na malalaki na naka-letter C o kaya naka-letter U. At yung mga nakahilirang pa straight, yung tipong pins o parang ginawang bakod. Madaling mapansin yun. Pero itong kila Sir, sobrang daming mga bato. Kaya hindi ito pasok sa stone pattern. Ang hahanapin ni Sir dito yung mga sign na naka-engrave o di kaya yung mga sign na parang hugis hayop na bato na malaki o di kaya yung mga butas. Yan o, tulad yan, butas o. Pwede yan. At yung pinaglagyan niya, parang patulis dito sa unahan o. Ayan yung plastada sa lugar. Uy, may sign pa doon o. Parang sign siya ng short distance. Ang maganda sana dito kay Sir, ma-thermal scan ito eh. May sapa doon. Sapa ba yun? Malit na sapa doon sa baba. Dito. Pero, para sa akin, positive ito yung area nila eh. Dahil doon sa ilang sign na napansin natin mga tits. Di ko lang alam kung sila yung naghati sa bato. Itong unang napansin ko dito, balik natin dito, bigyan natin si Sir ng kung ito man ay dating hati na Sir, o di kaya kayong naghati, yun ang problema. Ang ibig sabihin nito, number 1, kung yan ay hinati dati na, may daanan ng tunnel sa lugar, yan ang ibig sabihin yan. At ang pangalawa, itong butas nito isa at itong malaki. Ang ibig sabihin nito, maghanap ka pa ng ibang sign sa paligid kung saan siya nakaharap, papunta sa direksyon na yan, sa unahan, maghanap ka ng ibang sign. At may isa pang butas sa unahan ito, nakaharap din sa direksyon na ito. Ganon din ang gagawin. Maghanap din ng sign sa unahan, hindi magkalayo ng 25 meters to 50 meters. At dito tayo sa kabila. Ayun yung plastada patag. Yan yung mga titipong stone pattern, no? Mga ilan lang, isa, dalawa, tapos may ganyan pa. Bilang lang sila sa lugar. Yun yung stone pattern. Pero itong dito kay Sir, hindi na yun stone pattern sa maraming mga batong nagkukumpulan or mga nakalatag. Ayun o, dito yun sa yung may butas. Bago niya nalapitan yung butas, may napansin akong dito sa gilid. Hindi lang yan napansin siya ni Sir. Saan na yun? Yung parang guhit. Maliban pa dito sa butas na yan. Ayun, yun o. Nasa gilid o. Mapapansin niya yung makati. Ito. Isa. Ito yung sinasabi ko kanina na short distance. Ganyan, isa, dalawa. Ibig sabihin, pag ganyan ang guhit, lakihan natin ganyan, at may isa pang ganyan. Ang sinasabi, short distance yan, malapitan. Pero ang tanong, medyo malayo kasi yung kuha ni Sir eh.
Kaya ituloy natin dito sa butas na kinapa niya. Ayun o. Ibalik natin dito. Kasi yung uluhan ng baton na yan, ayun ang uluhan niya. Parang may tinutukoy siya doon sa unahan eh. Papunta sa direksyon na yan. Travel sign din. Pero ang tinuturo niya, ang butas na yan, nasa unahan. Doon sa direksyon na yan. Nagdadala yan ng sign na kailangan mong sumunod, sir, sa direksyon na yan. Yung ginawa kong araw dahil nandoon ang totoong butas na sinasabi niya. Doon, hindi magalayo ito ng 50 o 75 meters. Malayo yan. Kailangan mong mag-explore doon sa unahan. At maghanap pa tayo dito. Uy! Yun pala ang kalalabasan, no? Dito, ibalik ni sir yan. Ay, doon banda yun. Doon. Parang may sapa sa baba. Parang dito banda yung pinapapunta. Kailangan siyang pumunta sa area na yan. Doon. Or doon banda. Mga 50 to 75 meters. Medyo malayo-layo din. Maghanap pa tayo dito. Ito mga ganito. Pag ipasok to sa treasure code. Yung mga ganyan mga katit. So bantayanan niya yan. Mga ganyan, no? Tubig ang tinutukoy niyan eh. Sa may tubig daw. Pero may butas din siya na nakaharap. Papunta sa direksyon na yan. At ito pa. So mali total kung may sapa dyan sa unahan, pwede. May tinutukoy siyang target sa may sapa. Sa matubig na lugar or nagkakaroon ng tubig na lugar. Maghanap pa tayo dito. Pero ulitin ko ulit, ang magandang gagawin sana dito ni sir sa area niya. Kung may signal, kunan niya ito ng coordinate para ma-thermal scan. Kasi maganda yung pwesto niya eh. Patag. Hindi ito akyatin tulad ng nasa bundok. Duda ko itong mga batong ito parang galing ito sa ilalim. At kinamada na lang dito sa lugar na ito. Pag ganun ang mangyari, parang may tunnel na malaki dito sa area nila. May mga butas pa pala dito sa gilid oh. Ano? Yung bato na ito. Ano? Isa, dalawa, tatlo. Pero hindi lang klaro. Inaanan lang ni sir. Yun. Kaya medyo kailangan pang i-explore talaga ni sir ang area na ito. Pero kung mathermal to, kahit 1 hektarya, 2 hektarya, ay kuha lahat yan. Doon sa pababa. Kung sa kanila pa yun. Yan yung pa yung kaibigan ko sa iyo, sir. Dapat ma-thermal scan ang area na ito para makita natin kung saan banda ang target. Okay, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat mga katits. Thank you.